isang salpak mo, sira agad ang motor mo. So yan yung tatalakayin natin ngayon. So bago yan, mag-intro muna. Magandang tanghali sa inyo mga kabiker. Purihin ang Panginoon dahil makakapagbagi tayo ng tutorial. Patungkol ulit ito sa ating mga motor. At kung mapapansin nyo, no, parang kagigising ko lang. Totoo yun mga kabiker. Haling kami sa patay kagabi. Isang kaibigan yung pumanaw. No? So condolence dun sa naiwang pamilya. And then kung mapapansin nyo, same motorcycle yung gamit natin na nagawan natin ng video last upload natin. No? So XRM 125 Honda RS 125, same lang yan. Katulad nga ng sinabi ko sa inyo mga kabiker, ang tatalakayin natin ngayon is about mga pyesa na masasabi natin compatible sila pero hindi naman sila plug and play, no? Kasi marami sa atin mga napi-failed mga kabiker na akala natin pag battery operated na 4 pins, same lang sila ng parts pero hindi siya plug and play. Kaya pag salpak natin, maaring masira yung motor natin. So hindi ko na patatagalin mga kabiker, tirahin na natin. Yan mga kabiker, nandito na tayo sa dating ibinlog natin, last upload natin. So XRM 125 o mas kilalang Honda RS 125, no? So ang tinutukoy ko rito mga kabiker, same naman sila, parehas naman sila. Pero hindi sila nagtutugma sa plug and play, no? Ano ba yung tinutukoy ko rito mga kabiker? Ang tinutukoy ko rito, etong CDI niya. Etong CDI ng XRM 125 mga kabiker ay battery operated kasi 4 pins nga, no? Ngayon, may mga experience tayo na gusto nating palitan ng CDI kasi sira na, hindi na gumagana, kaya ang pinapalit natin ay 4 pin CDI din, no? Gusto kong makita natin dito mga kabiker, kahit na 4 pin CDI ito, battery operated CDI din to, hindi siya plug and play, no? Kabiker, paano yon? Pares naman silang 4 pins. Oo, pero hindi doon natatapos, no? So ipakita ko muna sa inyo yung CDI, no? Ayan, kung mapapansin nyo, nakakalas na, no? Sobrang dumi. Kaya kinalas ko na yung buong pairings. Pagkatapos ng vlog na ito, lilinisin ko na siya. Kahit dito lang maalikabok. Pero binuksan ko na siya para mahugot na natin yung CDI, no? Ito kasi yung CDI niya. Papaliwanag ko sa inyo bakit hindi plug and play kaagad. Kahit parehas din naman silang 4 pins. Parehas din naman silang tinatawag na battery operated, no? So kalasin natin to. Yan. Tanggalin natin yung connector. Ayan. So etong CDI niya, battery operated din to, no? Kaya nga etong connector niya, mapapansin nyo 4 pins din siya kasi 4 na wire. Siyang black yellow, blue yellow, green at saka black red na meron na dalawang gray. Kabiker, hindi ba primary yan? Hindi primary to mga kabiker, no? Ibig sabihin, eto, pag sinabing 4 pin CDI, ang supply niyan ay sa 12 volts. Ayan. So pakita ko muna sa inyo yung isang CDI na kaparehas nito, parehas na parehas sila na battery operated. Pero minsan doon tayo napifailed, no? So ito. Ayan. So parehas lang silang 4 pins CDI. Parehas din silang battery operated. Kabiker, paano mong mapapatunayan na battery operated din yung motor na yan? Sa stator kasi, pag ang battery operated ay walang primary coil, no? So itong wire niya sa may stator, pag mayroon tayong nakitang black red dyan, ibig sabihin stator drive. Pero wala siya mga kabiker. Ang meron lang dito ground, yellow, white, tsaka pulsar, blue, yellow. So wala siyang primary, wala siyang primary coil. So ibig sabihin, same lang sila na battery operated. Kabiker, pwede na bang isalpak kagad yung battery operated dito kagad sa connector niya? Yun yung gusto kong makita nyo mga kabiker, no? Kaya nga, hindi lahat ng compatible plug and play, no? So ipapaliwanag ko sa inyo. Close up natin. So yan, mas nakatutok yan, no? So ibalik ko muna yung stock CDI niya. Siyempre papaandarin ko muna para makita nyo naman na yung dinidiscuss ko umaandar, no? So susian ko and then i-kick ko. Yan. So umaandar siya, no? Tayo ko yung susi. Ayan.
Tanggalin ko ulit mga kabiker. Ayan. So kung makikita nyo, bakit sabi ko hindi lahat ng compatible plug and play, no? Dito kasi sa connector nito, itong CDI na to, iba yung linya nung ground tsaka yung sa may 12 volt supply. Kung mapapansin nyo, yan yung pagkakakabit nya, nandito sa kanan yung ground, ano? Ito, kailangan pag ito ang gagamitin mo, bila yung ground. So alam naman natin yung connection nito. Ayan, pakita ko sa inyo. Yan. So dapat di kanan yung ground, doon sa kabila yon. Ngayon yung black red na yon sa supply ng battery, no? Dapat dito. So hindi mo pwedeng plug and play na lang to na isasalpak na ganyan and then paandarin mo, so mape-failed tayo. Bakit? Kasi nga hindi naman niya kapares na connection nito. Yung nasa kanan na ito sa baba ay supply ng 12 volts DC. Ibig sabihin sa battery, no? Dito sa isang CDI, hindi sila magkaparehas. Kasi ito sa ground. Ground yung nakalagay. Pero pag itong kinabit mo, ang ground nandito. So hindi siya plug and play. Kaya nga sa mga hindi nakakaalam, ano, hindi porket parehas po silang 4 pins, salpak na lang po ng salpak dito. Yun po yung gusto kong makita nyo. Ngayon, kung isasalpak ko to at paandarin ko, masisira na tong isang CDI. O kaya, puputok, o kaya, magso-short circuit kasi yung linya nito mapupunta sa ground. No? Pang positive yun. Pang positive ito, masasalpak siya sa ground. Hindi naman pwedeng magsama ang positive at saka negative. Short circuit talaga yan, no? So, ang gusto kong makita nyo mga kabiker at concern ko na rin para hindi na rin kayo magastusan, no? Ngayon, yung gagawin natin para maging compatible siya, pero hindi ko siya pinapangakong magiging maganda yung supply ng CDI nyo pag itong ginamit nyo, no? Ngayon, itong connector nya, etong green, ito palatandaan natin ha, ito yung suksukan ng connector. Ayan, etong green lalagay natin doon, no? So pagpapalitin natin yan. Ayan, so natanggal na natin etong red, ilalagay natin dito. Yan, dito sa may baba na pwesto dati ng ground. Nakikita nyo ba mga kabiker? Ayan. So, etong ground naman dito. Ayan. Ayan, ang umaandar nga naman siya. Pero, hindi ganun kaganda tulad nung isa. No? Ayan. Parang nabibitin siya. Hindi ko sure mga kabiker kung okay pa tong CDI na to, pero I think okay pa to. Pero subukan nyo na lang sa inyo, no? Pero pag hindi okay, isa lang po yung explanation ko dyan. Magkaiba sila nitong CDI na to. Titignan natin, mas malaki ito, mas maraming nilagay siguro itong capacitor o yung mga components sa loob kumpara dito, no? Patayin natin yung makina, no? Hindi ko rin kaagad may sasalpak to kasi nga iba yung connection niya, no? Ito yung ground dito, kailangan pagpalitin ko ulit, oh. So pagpalitin natin ulit. So yan, salpak natin yung stock, yung dati. Yan. So, start natin ulit. Kung mapapansin nyo yung
Kakaiba yung stock na ito kumpara dun sa ito. Ayan. Kaya nga yung sinasabi ko mga kabiker, patayin muna natin, no? Ayan. Kaya nga yung sinasabi ko sa inyo mga kabiker, hindi lahat ng compatible plug and play, no? Katulad nito, baka mamaya 4-pin CDI, parehas pala. Pwede na to, 4-pin CDI, salpak na tayong salpak. So yung connection natin, hindi natin tinignan mabuti, magsasama na pala yung ground at saka positive, no? So magkakaroon ng, kung hindi masisira yung CDI natin, may maapektuhan sa electrical natin, no? Yung mga fuse, yung mga wires, no? Or etong CDI na mismo na ikakabit natin. Sayang naman pag bumili pa tayo ng bago. Tapos hindi natin alam na hindi pala plug and play kahit na compatible na, no? Kaya nga sineshare ko sa inyo to mga kabiker. Meron yung mga ibang turo na iwas dun sa connection, no? Pero hindi natin sila sinisiraan. So, nobody's perfect mga kabiker. Gusto lang natin itama dito para makita natin yung dapat na connection sa bawat ikakabit natin na parts, no? Tulad nito mga kabiker, syempre, ang akala natin, porket 4 pins na siya, plug and play lang siya. Yun na pala yung sisira sa motor natin, no? Kabiker, out of topic, ano bang magandang CDI na 4 pins, no? Ang masasuggest ko sa inyo mga kabiker, para genuine yung 4 pin CDI nyo, ang kunin nyo mga kabiker, yung pang Skygo na 4 pins, no? So meron sa Lazada yon, I think mga kulang-kulang 2,000, pero pag nag-sale siya 1,000, mga ganun lang, no? Pero maganda yun mga kabiker, genuine yun, hindi tulad yung mga nabibili natin na ganito lang sa Lazada, sa Shopee. Yung Skygo, maganda yun mga kabiker, wine yun, original. So I hope na meron kayong natutunan mga kabiker. Kung bago lang kayo sa akin channel, huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe, and then click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin. Hindi lang po ito yung mga videos natin. Check nyo po sa ating channel. 260 plus po yung ating mga videos